sa ating pong gulay, gagawa po tayo ng ginisang pechay bagyo with rat ear. Masarap po yung yung rat ear sa pechay bagyo, guys. Bakit parang perfect para sa akin parang perfect combination yung dalawa. Siguro may kanya-kanya lang siguro talaga ang taste ng tao, no? Ay. So, pwede pa ito, i-cut nyo yung tangkay niya. Sayang kasi wala naman sira yung dahon. Yan lang ang may kunting sira. Ito ang patunay, guys, na ang isang gulay walang gaanong pesticide kasi siya. May mga kagat siya ng uod. Mas gusto ko yung ganoon, yung kung ang gulay yung wala ang gaanong pesticide kasi alam naman natin, 'di ba, masama ang maraming pesticide sa katawan. Lalo na sa mga kinakain natin. So, mas better yung sana kung organic. Pero minsan kasi dito sa Pilipinas, mahirap ka makahanap ng organic. Actually, mahirap talaga. Ito na lang natin, pwede pa ito sabaw. Nahanap ko yung parasite na nandito. Hindi ko wala siya. So, parang bago lang yung Ikat lang po natin yung part na ng uod. Araw lang to aking malalaman mo talaga yung yung gulay na hindi nilublob sa mga chemical. Malalaman mo talaga siya, guys, totoo lang. Kasi ang totoong gulay na walang gaanong chemical, madali siya madali siya mabulok ba? Mas maganda 'yun, di ba? Wala siyang gaanong chemical. Lalo na sa pamilihan, hindi mo talaga maiwasan yung lublob nila yan sa chemical para matagal mabulok. Saka yung okay, ganito lang po. Kasi mas malambot ang dahon nito kaysa tangkay. So, okay lang. Medyo malaki. Ito, ganyan lang. Kasi inuuna ko talaga yung matigas bago yung dahon. Ibablash ko rin pati yan, guys. Kaya sandali lang ganyan. Para hindi siya ma-overcook ba. Kasi kung ginadirect ko, hindi umatayin siya na overcook ng vegetable ko. Pero pag nabablash ako, nakakontrol ko yung pag-cook ng vegetable. Next, ang ating rat ear. Linisin natin ito, guys. Actually, hindi naman siya sobrang linisin talaga kasi siya. Iwain na naman natin ang maliliit. So, ito yung pinaka niya. Tanggalin nyo. Tapos tingnan nyo yung gas kung may dumi. Kasi minsan mayroon nyo. Na may konting asin. So, ilagay natin itong pichay. Tanggalin ng pichay kasi matigas pa yan. Yan ang unahin natin i-blush. Pwede na po siya, ahon na po natin yung pag-blush. Pag dinurot niyo po at malambot na, medyo okay na siya, tanggalin niyo na po agad. Okay na yun. Pag nagbago na po yung kulay ng dahon, pwede niyo na rin po tanggalin sa tubig. Okay na po siya. So, sandali lang po yan kasi malambot na part lang yan ng gulay. Ang pechay bagyo, tanggalin na po natin. Blushing lang po ang ginagawa natin. Para pag-isa natin, sandali na lang. Halo-halo na ng konti, okay na. Nang dulas po ang ating rat. Matigas po kasi ito na konti Mga 1 minute pa. Tapos i-add natin siya sa boiling pa siya. Baka nagtaka kayo kaya ako binablush. Kasi sila walang pangbalot, diba? Sorry, mga gulay na walang pangbalot, guys. Yung hindi nababalutan ng balot. Binablush ko talaga siya. Hindi naman ibig sabihin na binlushing mo yung isang product o isang gulay na wala na ng sustansya. Depende rin po kasi yon kung gaano katagal mo siya binlush sa mainit na tubig. Okay na po ito. Tanggalin na po natin siya. Lagyan ko na po ng coconut oil. Coconut oil po ginagamit namin. Dito. Lahat. Nalutuin coconut. Mas maganda rin sana kung olive oil. Maganda rin base kasi ang olive oil, lalo sa pagkukuking. Okay na po. Next, ang ating sibuyas.
wrap oil natin. Tapos, lagyan po natin ng oyster. Ano po yung pampalasa natin dyan? Oyster. Tapos ito po yung pinagbabaran kanina. Ito po ang gagawin natin sa sabaw. Pero konti lang po. Pwede naman kayo magawa ng slurring, no? Kung medyo naparami yung tubig nyo para lumapot po yung sabaw niya. Kasi po, matigas tong mushroom. So yan ang inuna ko po. Boiled na po siya. Open na po yan. Kasi binlash na natin kanina ito. So, ilagay po natin ang pechay bagyo. Step by step. Step by step. Haluin po natin hanggang mag-corporate silang dalawa. Guys, tingnan nyo naman. Sarap po. Sarap. Yan po. Simple magdali ng gulay. Restaurant quality ba? Takpan po natin sandali. Mga 2 minutes. Para pag lasa yung oyster doon sa ating pechay bagyo. Okay na po. Ilagay na po natin ang ating cornstarch. Para lumapot lang po yung sabaw niya. Yan lang po ang habol ng cornstarch. Kapag naghahalo po kayo sa inigulay or inipagkain na gusto nyo palaputin ang sauce, lagyan nyo lang po ng cornstarch. Okay na po yun. Pag pumasok po kayo sa mga Chinese restaurant, makakakita po kayo ng ganyan. May mga mushroom. Mahilig kasi ang mga Chinese sa mushroom. Kasi ang mushroom guys, katumbas na ng meat eh. Kung kain mo lang ng mushroom, kumain ka na ng meat. Oh, tapos na guys. Thank you for watching. And please follow po me and give love to each other po. Tayo!